Welcome po sa ating Salita ng Buhay. Salamat. Nami-miss ko po yung ating slot sa Salita ng Buhay. Thank you so much na bigyan po ako muli ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe. Alam po natin itong month na to ay Bible Month at ang message ko sa umagang ito ay tungkol po sa Bible. Pero mayroon pang celebration, a big day celebration ng mga Baptist, no? May mga pagtipon-tipon ang mga Baptist dito po sa Iloilo at sa Bataan, Cavite, at sa Caraga region. Yun pong nakita ko na naging active sa ating celebration as a nation building, yung Baptist Day. At proud po ako na ako po ay naging Baptist, no? Bible Baptist. At salamat po dito po sa Centralized Bible Baptist ay patuloy po tayo na ina-uphold yung Bible, yung ating manual sa ating doktrina at sa ating pamumuhay ay ang salita ng Diyos. So, bago po tayo aral ng salita ng Diyos, welcome po sa ating salita ng buhay. At inyong lingkod, Pastor Ramon Rosauro III, pastor ng Centralite Bible Baptist Church dito po sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Mga kapasuran, mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa Canada, sa Amerika, kung saan-saan na yung ating salita ng buhay ay mapakinggan at mapanood sa channel ng Salita ng Buhay. Magkaroon po tayo ng pabulay-bulay, manalangin po tayo sa Panginoon. Father God in heaven, salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin na maintindihan po namin kung ano po yung salita ng Diyos, ang Biblia. Salamat Panginoon na kami po ay nagkaroon ng the very Word of God, the Bible, at yung practice at ang natutunan po namin sa salita ng Diyos ay patuloy po na ina-uphold po namin ng mga Baptist dito po sa Pilipinas. Panginoon, bless mo po ang mensahe at gamitin niyo pong ang servant niyo na mapahayag ang salita ng Diyos. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung ating text, makikita po sa Psalms chapter 19, verse 7 through 14. Psalms chapter 19, verse 7 to 14. Ito pong sabi ng Biblia, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, that much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and keeping of them there is a great reward. Who can understand his error? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Let thy words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer." So since ito pong month na to, January, ang aming pong theme sa January is yung Bible month at yung strategy na binigay ko sa aking mga membro
ay they need to start reading the Bible from Genesis to Revelation. At every Sunday, meron po kaming memory verse. Yan po ay consistent. Alam po natin that thy word have I hid in my heart that I may not sin against God. So, bakit kailangan natin yung Bible? Why we need the Bible? Yun po ang ating topic sa umagang ito. Why we need the Bible? So, una po, meron pong apat. No? Since na maikli pa yung ating oras, bigyan ko kayo ng apat na reason why we need the Bible. Number one, it is a perfect book. Because it is a perfect book. Pangalawa, it is a preserved book. Hanggang ngayon, nasa kamay pa rin natin yung Biblia. At maraming panahon, maraming beses na ito po ay sinunog at kinalat at nag-predict na yung Bible ay magiging history na lang at hindi na natin nasa sa ating mga kamay. Alam niyo po, yung si Voltaire, sabi niya, yung Christianity ay ma-annihilate, yung Biblia ay mawala. Pero nung namatay si Voltaire, ang Biblia ay nagpatuloy at ang kanyang bahay sa Germany ay ginawang printing house ng Bible. You see? So, because it is a preserved book. Pangatlo, it is a powerful book. Powerful book. Bakit po tayo binago ng Diyos? Hindi po sa ating religion, hindi po sa ating idealistic na mga opinion, but it is the Bible. It is the Word of God. I-detail po natin mamaya. Hindi lang po, it is a powerful book. Number 4, because, why we need the Bible? Because it is a practical book. A practical book. So, una po, punta po tayo sa ating introduction. Since na ang tao po ay noon naalala ko na yung kahiligan ng mga tao is pagbabasa ng mga books. Is one of my favorite na book ay Philippine History. Diba? So, yung istorya ng Pilipinas, tungkol po sa ating national hero na si Jose Rizal. Yung Death March sa Bataan. Last week, nandun po kami sa Bataan. Umakyat po kami sa Mount Samat at doon po yung museum, yun po yung history ng mga soldado, mga Amerikano at mga Hapon na sila po ay nakaukit sa history nung Second World War. So, of course, yung mga pastor, alam po natin na mahilig magbasa ng mga iba't ibang commentary books, no? At yung mga true to life story book, no? So, ang iba naman ng mga Kristiyano ay sa kanilang mga bahay ay may mga libro sa kanilang bookshelves, no? Yung fantasy book, ang iba ay horror, no? So, sa ating mga Kristiyano, hindi ko po tinitolerate na manood ng horror or magbasa ng mga Harry Potter book. Ay hindi po yan inspired ng Panginoon. Yun po ay inspired by our enemy. So, ang iba naman, since na may talent sa pagbibusiness, so meron siya mga book ni Warren Buffett, Bill Gates, mayroong mga sikreto, si Chinkitan, may mga books, may mga guide, no? Katulad ni Rhea, mahilig siya mag-prepare ng food, no? So, meron siyang book na tinatawag na How to Discover New Menu. So, kailangan mo tagalan ng book. No? Yung book mo, Rhea, is YouTube. No? Doon po kinukuha ni Rhea yung
guide how to cook. Oh. So, pero yung pinakamagandang books ay hindi po libreta, hindi po pasugo, hindi po yung dictionary. Hindi po yung modules. Naalala na yung modules. No? Yung pinaka-importanting book, the best-seller book at all times is the Bible. Yung mayroong kanta, the Bible is time to look for me. Hindi ako makapamilyar pero magandang ano yan, no? Yung mga noon pa sa mga DVDS, no? So, tinatawag po yung Biblia the book of all books. Kasi 66 books. Kapag ikaw pumunta sa ng library, hawakan mo yung 66 books, hindi po siguro, hindi mo kaya yung mga 66 books na yan. Siguro kung makaya mo, yung maliit lang na mga books. Pero kung malalaki, hindi mo mabuhat yung 66 books. Pero yung Biblia, nakakompile po yung 66 books from Genesis to Revelation. At alam po natin, this is a bestseller book of all time. At yung Bible ay mayroong mga pangalan. Holy Scripture, Holy Bible. At kung tingnan po natin sa ating binasa, yung Bible ay, sabi sa Psalms, ay the law of the Lord. Another word of the Bible is the testimony of the Lord. Another thing is the statutes of the Lord. The commandment of the Lord. Yun po ang mga na-refer po yan sa salita ng Diyos, the Bible. So, bakit ang kailangan natin yung Biblia? Ang Biblia, number one, it is a perfect book. Without error, infallible, no admixture. At sabi ng Bible, sa binasa po natin, the law of the Lord, sa verse 7 sa Psalms 19, the law of the Lord is perfect. Kapag sinabi natin perfect, ay walang tinatawag natin na doubt, or that is an absolute, complete, free from faults. Meron akong na-met na matanda, sabi niya, ang Bible mo ay may mistake or may hindi po yan perfect. O sabi ko sa kanya, ituro mo sa akin kung saan yung hindi perfect. Ituro mo sa akin kung saan yung mali sa Biblia. Tina-challenge ko siya at wala siyang ma-pinpoint na verse o kahit yung comma or period or exclamation point. So wala silang mabigay na evidence na ang Bible ay may mali. Because the Bible says in Psalms chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. So ibig sabihin ng perfect, it is reliable. Mapag-asahan, kung sa iligay nun pa, masaligan. It is called infallible or without error, or without doubt, or without a shadow of doubt, without alteration. According to Psalms 119 verse 142. Kung may mga Biblia kayo dyan, Psalms 142 Psalms 119 verse 142. Basahin po natin para makita po natin yung verse na tinutukoy po that the Bible is without alteration. Hindi po natin ibaguhin to. So that's why we stick to King James Bible. Hindi po tayo gumagamit ng mga ibang translation. Yung buhay ng mga Christian dapat King James. Sometimes may mga joke. Buhay ng Kristiyano ay King James, pero yung buhay, ang totoong buhay nila, yung Biblia ay ginagamit ng mga Kristiyano, pero ang buhay nila ay hindi King James, NIV.
Pero sabi ng Bible sa Psalm 119 verse 142, Thy righteousness is an everlasting righteousness, and Thy law is truth. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos is everlasting righteousness, consistent na walang mali. At the law of the Lord is truth. Amen? So, that's why, ito po ang salita ng Diyos ay consistent and ay dependable. Yung Ten Commandments, di ba? The Ten Commandments is absolute truth in Exodus chapter 20 verse 1 to 17. So, perfection yan yung Ten Commandments. Perfect in teaching about God. Di ba? Kung makikita po natin sa Exodus yan, na tinuturo ng Biblia about the perfect teaching about God. Kung gusto po natin alamin kung sino po yung Diyos, ay puntahan po natin yung Ten Commandments sa Exodus chapter 20. Siguro medyo mahaba-haba yung ating topiko nito. But kung bigyan tayo ng pagkakataon, patuloy na lang natin next time. Pero I try my best na mabigay yung ang the whole complete, the complete outline, Why we need the Bible? It is a perfect book. It is a preserved book. It is a powerful book, and it is a practical book. So I try to shorten, Since na yung oras natin ay maikli, So nag-iligay nun ako, natin pala. Sorry. So perfect teaching about God. Sa Exodus 20 verse 1, God speak all these words saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. You see? Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and the third, fourth generation of them that hate me. So perfect teaching about God, that the doctrine of monotheism, or tinatawag natin na doctrine about one God. Yun po ang word na monotheistic. Tayo mga Kristiyano, naniniwala po tayo na ang Diyos ay isa. Amen? The God of Israel, no one can imitate His attribute. Alam po natin, na ang Diyos natin ay isa in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. These three are one. That is the monotheistic belief. Hindi po tayo tinuruan ng salita ng Diyos na ang Diyos ay marami. So that's why thou shalt have no other gods before me in Exodus 20 verse 2 to 3. At ang Diyos ay hindi po imahin, Exodus 24, that God is not an image. Don't worship the image nor bow down, because God is a jealous God. God is a spirit, according to John chapter 4 verse 23 and 24. It is a perfect teaching about the monotheistic belief. Amen? Pangalawa, perfect about the holiness of God. Kung tingnan po natin Exodus 27, hindi po natin dapat gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Do not use the name of God in vain. Perfect teaching about the truth of worship. Yung Sabbath keeping, yun po ay i-apply lang natin sa mga Hudyo. Si Pastor Joe ay merong grupo na To the Jew First. At naniniwala po tayo na ang Diyos ay dapat, kung ano po yung support natin sa mga Israel, sa pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? So, ang kanilang practice as a Jew is, that is a everlasting covenant, na yung sa Saturday ay Sabbath.
pupunta sa synagogue to gather to worship God. So mayroon silang religion na tinatawag natin na Judaism. So tayo mga Kristiyano, we are taught to worship God not Saturday but Sunday because Sunday is the Lord's day. Hindi po tayo Sabadista na yung kanilang worship is Saturday. Kasi ang pagkaalam po natin yung Saturday, that is a Sabbath or ang meaning Sabbath is rest. Tinuturo sa atin that we need to worship God on Sunday. Hindi po ibig sabihin na yung worship ay in Sunday lang. Araw-araw, we are worshiping the Lord through our lips, our service, our lives. 1 Corinthians 16:2, upon the first day of the week, and that is Sunday. At hindi lang tinuturo ng Bible yung tinatawag natin na honoring our parents. Yan po ay sa Exodus pa rin, sa Ten Commandments, perfect teaching about honoring our parents. Kung tingnan po natin sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is right. So ito po yung manual kung paano natin i-honor yung ating mga parent, kung ano po yung mag-nurture ng ating mga kabataan. Hindi na tayo hahanap ng mga ibang mga manual kasi kompleto na yung salita ng Diyos. Tinuturo ng Biblia, perfect sanctity of human life. Yung sabi sa Exodus 20:13, thou shall not kill. Hindi mo natin patayin yung baby sa womb, no? Especially yung abortion, no? That is murder. Yung killing others because of hatred, because of money, because of jealousy. Yun po ang mga dahilan na yung buhay ng tao ay nagkaroon ng mga killing, murder, because of hatred, no? At yung pera. Ang pagmamahal sa pera ay ugat ng kasamaan. Yung mga sabongero na pinatay, yung pinaka-conclusion ko dyan is pera yung galit. So kapag balikan natin yung salita ng Diyos, tinuturo po ng salita ng Diyos yung sanctity of human life. So, salamat na mayroong Biblia at salamat na sa itong January ay sineselebrate yung Baptist Day at alam po natin yung mga Baptist ay nagtuturo ng perfect teaching. Amen? So since yung Bible month ay ngayong month na to ay sineselebrate po namin yung aming in-emphasize sa church is Bible month. Okay? So we are focusing on the Bible, reading the Bible because it is a perfect book. Amen? So, hindi lang ang katuruan sa Exodus, ang salita ng Diyos, ay tinuturo din yung tinatawag natin na perfect teaching about sanctity of marriage. Na ang Diyos ay siya po yung author na yung babae at lalaki ay dapat ikasal at sila po ay magiging isa, one flesh. Yun po ang marriage. Hindi po tayo naniniwala sa live-in, annulment, divorce, kung ano pa dyan, o multiple partners. Because sabi ng Bible, thou shall not commit adultery. And this is the most violated commandment. Yung the 8th commandment, thou shall not commit adultery. Mga Kristiyano, huwag kayong magdalawang asawa. Mga pastor, ingat-ingat po tayo kasi maraming magagandang dilag. So ayaw natin yung mga pastor ay mahulog sa kasalanan. So, alam po natin yan. So, that's why yung pinaka-the best na gawin po natin, hindi po
i-entertain yung mga temptation at abstain po natin yan. Kasi hindi po tayo malakas kahit si Samson nga na nahulog sa patibong ng diablo. Yung pinakamagandang escape, yung takbo. Hindi ka pwede makapag-memorize ng salita ng Diyos kung nandun yung temptation. You can memorize but you cannot overcome, especially yung ginagamit ng diablo yung babae. Hindi naman in fairness sa mga babae, hindi kayo object ng temptation pero sometimes ikaw mismo na lalaki ay yung gusto yon. So ingat-ingat po tayo, amen, mga kapastoran, especially mga gwapong mga pastor, pambira, no? So ingat. Tinuturo ng salita ng Diyos is perfect about the sanctity of marriage, perfect teaching about moral values of respect of things of others. So yung pagnanakaw, thou shalt not steal. Yan po ay included yung tithes. Huwag natin nanakawin. Ibalik po natin sa church para sa Panginoon. Para pagpapalain tayo ng Panginoon, balik po natin yan. Kasi hindi atin yan. Sabi ng Bible sa Malakay, you are a robbers kung hindi mo ibalik. Perfect teaching about being honest toward yourself and others. Yung tinatawag natin na do not cheat or do not lie, and thou shalt not covet. Maraming mga i-apply natin yan. No? Magkontento pa tayo kung anong binigay ng Diyos po sa atin. So, why we need the Bible? Number one, because it is a perfect book. Pangalawa, it is a preserved book. Kapag sinabi natin preserved book, according to Psalms chapter 19, ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng perfect preserved book, it is enduring forever. Enduring. Ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 25, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. So, yun lang ang mag-endure. Sabi ng iba, walang forever. Pero yung forever is salita ng Diyos. Imagine nyo, mawasak ng mundo, pero yung salita ng Diyos ay hindi po mawala. Because it is enduring forever. Yung ating Panginoon, He is a living word. Nag-i-endure. So that's why kailangan natin ang salita ng Diyos, because ito po yung sure na prinsipyo na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Not only it is a preserved book, but it is a powerful book. Kung tingnan po natin, powerful ang salita ng Diyos. Sa verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the souls. So wala lang elemento sa mundo o anong mga bagay dito sa mundo na makapagbago ng ating kaluluwa. It is the Word of God. It is a powerful book. Could you imagine from sinner to saint, from being a child of Satan to being a child of God, from going to hell, and then you will transfer from death to life because you have the Word of God. It is a powerful book. Yung demoniac of Gadara, yung naposes na tao, siya po ay terror. Siya po ay havoc in the community. But when he saw Jesus, he learned to humble. He learned to worship. Siya lang yung nag-worship. And he learned to welcome Jesus. Yung mga tao sa Gadara ay hindi nila na-welcome si Jesus. Yung masamang espiritu pang na-welcome. Yung binago sa ng Panginoon, he learned to witness. Yung Decapolis, at sabi ng Panginoon, go home to thy friends and tell them how the Lord hath done, what the Lord hath done in your life. You see? Powerful book. Binago niya yung prostitute, binago yung mga tao na patapon, binago ng Diyos. Mayroon akong pamangkin na talagang kung sa Ilonggo pa, maoy.
lasinggero, pero nung pumunta sa church, siya po ay binago ng Diyos. No, ngayon, nasa choir na siya. Nagso-soul winning na. You see? Because nakarinig din sa salita ng Diyos, binago ng Diyos. It is a powerful book. At panghuli, it is a practical book. Practical. Tingnan po natin ha. Sa may verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Makapagbigay ng kaligayahan ang salita ng Diyos. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. You see? It is a practical book. Why? Tinuturo ng salita ng Diyos to be good person. Yung testimony po natin. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung mga ibang religion, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero yung buhay ay nandoon pa rin sa kasalanan. Tayong mga Baptist, i-maintain po natin yung testimony. Yun po ay power. It is a practical book, or it is a to be a good person, to be a wise and humble. So, meron din humble, pero hindi wise. Meron wise, pero hindi humble. Dapat dalawa. Humble and wise, wise and humble. Para pagpapalain tayo ng Panginoon, tinuturuan po tayo ng Diyos how to be wise spending money, how to be wise in our dealing with other people, how to be wise in our decision. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ginaguide din tayo ng Panginoon to be a guide in good principles in life. Wala nang ibang guide sa ating Christian living, yung salita ng Diyos. Amen? At remember, we need to value our work because our work in the Lord is not in vain. May mga reward ang salita ng Diyos, ang piniprepare ng Panginoon. So that's why, higpitin po natin yung ating pananampalataya. Basahin natin Biblia, book by book. Basahin mo yung Proverbs, 31 chapter, for 31 days. Isang yung 1 month na pagbabasa ng salita ng Diyos. Continuous, be consistent, because ito po ang ating salita ng Diyos na perfect. No? It is a perfect book, it is a preserved book, it is a powerful book, and it is a practical book. Sundin po natin ang salita ng Diyos. God bless. Good morning. See you next time.